Live. Magandang araw sa inyo. Nagbabalik ang Doc Willie and Lisa Facebook Live. Bumabati ulit sa inyo ng magandang araw. Sana i-share nyo ang ating Facebook Live. Yes, oo. Hindi ba natin yung umpisa natin ngayon? Papakita namin sa inyo paano kami gumawa ng Facebook Live. Ito mga preparations natin. Doc Lisa, papakita natin ha. Marami tayong hinahandang mga foods at mga props para sa inyo. Yan. Meron din tayong pagkagawa ng Facebook Live, kailangan marami tayong script. Siyempre, marami tayong research. Diba? I-research natin lahat yan para sa inyo. Meron tayong mga models na ginagamit natin mamaya, mga carpal tunnel. Tapos, meron din tayong mga boards na ipapakita. Yan. Dami tayong mga boards na papakita. Tapos, nandito rin yung computer natin kung paano tayo mag-share mamaya. Okay? Doc Lisa, napakita ko lang ng mga preparations natin. Plus, nandito pa yung mga extra script natin mamaya, extra tips para sa arthritis. Okay? Balik na tayo, Doc Lisa. Yan. Reversing. Yan, i-reverse na natin. Reverse na muna. So, good morning sa inyo, Crystal, Tinexe, Maria Juliet Ozawa from Japan, Ana Susi, Loren. Good morning, good morning. Yes, ang tumutulong sa atin si Gina. Marami pa siyang tutulong sa atin mamaya para sa ating script. Sino ba unang natin? Si Jasper Agulto joined. Yes, kamusta Jasper? Yes. Thank you for watching. Marami tayong manonood dito sa Facebook Live. Yung huling Facebook Live natin, Doc Lisa, in one day, we got 800,000 views. Yung part 1, yung part 2, 400,000 views. Meron tayong dalawang video ng Facebook Live na umabot ng 1.3 million. So, tuwa tayo sa lahat na nag-share. Maraming salamat at marami kami na-prepare. Topics natin for the day is... calcium. Saan kayo muna. kukuha ng calcium sa inyong kinakain kasi may kaugnayan nito sa osteoporosis. Yan, osteoporosis. Tapos mamaya sasabihin ko about carpal tunnel syndrome, mamanhid ng kamay, masakit ang tuhod, meron din tayo. Masakit ang spine, massage tips, meron din tayo. Mamaya sa part 2, meron pa tayong part 2 nitong FB Live. Pag-usapan natin paano tumangkad, tipid tips, at yung pinakahihintay ninyo, favorite, pampahaba ng buhay, bagong studies, bagong pag-aaral na makakahaba ng buhay, ang pagkain ng magnesium-rich foods. Yes. Lahat yan, aabangan nyo sa ating Facebook Live. Oo. Okay? Kasi nga may nagtatanong tungkol dun sa anak nila, paano tatangkad. So, kaya isinama natin dun sa topic natin. Pero bago ang lahat, nagregalo kasi sa akin si Mrs. Julieta D. Ma'am, maraming salamat po. Si Mrs. Julieta D, ang wife ni Dr. James D, ang chairman emeritus ng Chinese General Hospital. Tapos, kaya po naka-lipstick ako ngayon kasi binigyan na niya ako ng lipstick. Siguro sabi ni Mrs. D, kailangan mong mag-lipstick. Tapos, ang ganda po nitong lipstick na to. May ilaw. So, pag nilalagay nyo, iilaw. Ganyan. Dami kang pa-cute. So, ang dami ng mga bago ngayon na mga magagamit at mabibili. Diba? So, ito na ang mga bagong inventions ngayon. Ito po. Sino-surprise. Sino-surprise maraming salamat po, Mrs. Julieta D. At yung kanyang mga staff, sila Sally. Marian, maraming salamat. So, maraming salamat dito sa mga instant plugging ni Doc Lisa. So, pag-usapan naman natin yung tips mo. Habang isi-share ko muna, salamat din po sa pag-share nitong video. Yun lang naman ang request namin sa inyo. Wala naman kami hinihinging kahit ano, pera or whatever. Lahat to libre para sa inyo. Tulong lang to sa inyo. Hinihingi lang namin paki-share tong video. Tapos, pag-share nyo, sulat na rin na watch na, manood kayo ng health tips, or pwede mo ilagay, tigas ng ulo mo, makinig ka kay Doc, okay din yan. So, paki-share para mapanood ng lahat ng friends nyo at alam na health conscious na kayo ngayon. Okay? Yes. Lisa, so, na kayo. ang first topic natin ngayon ay tungkol doon sa mga sources ng calcium. Sa hawakan ni Gina, mamahulog. Okay. Calcium sources. Dito tayo.
Ito ang source of calcium natin. Itong unang tray natin. Yan. Ililipat ko lang dyan. Kasi mamaya po, itatopic ni Doc ay tungkol sa osteoporosis o yung kakulangan ng calcium dun sa buto. Meron pong mga risk factors yun o bakit mas nagkaka-osteoporosis. Ang isa po dyan, yung mga babae, mas may risk sila na magka-osteoporosis. At edad po, pag umiidad na kasi magme-menopause na, mawawala na po yung kanilang mga hormones. So, paano natin mapiprevent o maiwasan ang osteoporosis? So, habang bata pa, damihan nyo na po ang kinakain ninyong calcium. At kung bago mag-menopause at sa pag-edad, ganun din po, tataasan natin o dadamihan natin ang pagkain ng calcium. Meron pong mga pagkaing mayaman sa calcium. So, magbibigay po tayo ng mga example. Ang number 1 dyan, yung mga berdeng dahon ng gulay. Ito po, katulad nito, spinach, talbos ng kamote, talbos ng kangkong. Basta po itong ating mga green leafy vegetables, marami po yung calcium, mga malunggay, isama na natin. Tapos yung family ng mga, yung broccoli natin, cabbage natin, basta ito po mga berdeng to ay source ng ating calcium. Syempre, ang number 1 source pa rin po, gatas. Iba't ibang gatas, pwede pong low fat, pwedeng full cream, depende po kung anong mas nababagay sa inyo. Kapatid po ng gatas ay yogurt. Yan. So, marami din po siyang calcium at masarap ang yogurt. Maganda para sa ating immune system. At kasama na rin po dyan yung mga keso. Keso din po, source ng calcium. At dahil kapatid ng milk ay ice cream, pwede po kayong kumain ng ice cream kung gusto nyo ng calcium. So, yan po ang magandang advantage ng ice cream, yung pagkakaroon ng maraming calcium. At syempre, dahil nga po nabanggit natin, cheese. Opo, edi yung mga pizza, lalo na yung mga cheese pizza, marami po yung calcium. So, may rason na kayo bakit kayo kakain ng cheese pizza. So, yan lang po ang ating mga tips kung ano po yung mga source ng ating calcium. So, babalik na po tayo dito. Yes, bibigyan kita mo ng konting questions para yung calcium. Gaano ba karaming gatas ang pwedeng inumin, Doc Lisa? Sa mga bata, matanda? Sa Amerika po, ginagawa na nilang tubig ang kanilang gatas. So, pwede po sa bata hanggat gusto nyo, wala pong problema. Yes, oo nga. So, yan na po ang water nila. Kaya marami silang calcium. Dito lang po sa atin, sa Asia, kasi medyo nagtitipid tayo. Kaya konti ang ating intake ng milk. Pero kung may pambili, bakit hindi? So, ang first topic natin ay tungkol sa osteoporosis, Doc Lisa. Yes. Ikaw na lang mag-shot siguro sa akin. Yan. Habang nandito muna ating assistant. Nakakatuwa, Doc Lisa, nakikita ko yung mga messages nila dito. Tingnan mo. Parang mas malinaw nga pag dito Dito, parang mas malinaw siya. Sineshare ko po kayo dito sa aking page. Nakita ninyo. Ayan, nakikita niyo yung live, pakita natin, Doc Lisa, So, habang pinapanood nyo, pwede nyo pala makita sa computer. Live po tayo. Medyo may delayed reaction lang. Ito yung mga pangalan nila, Doc Lisa. Pakita natin, So, mag-comment kayo. Lalabas rin pala dito sa computer natin. Yan. Salamat. Yoli, Alta Jones. Lisa off mic ka. Yoli Ramirez, Alta Jones, Donkey Bell. Hello po, Doc. Actual nakikita nyo. Pati yung mga mukha ninyo, yung mga profile pictures. Sige, papakita natin yan. Para matuwa naman yung ating viewers. Si Pusing Narlita. Salamat. Good morning, Doc. Lanking. Rebyab. Hello from Italy. Itong gusto ko, Jocelyn Feliciano, Superhero Doctors. Maraming salamat sa inyong mga comments. Yan napaplug natin kayo. Okay na, may bago tayong style. So nakita nyo, iniba-iba natin ang mga style natin para sa inyo. Ito, Doc Lisa, maganda to. Osteoporosis. Papakita natin. Yan. Ito, ang ating osteoporosis board. Ang osteoporosis,
ito po ang buto natin. Yan ha, ang ganda ng buto natin. This is the normal bone. Yan ang normal bone ha. Okay, Gina, makinig ka rin. Ang gusto natin sa buto, kailangan matigas. Ha? Matigas ang buto, hindi ka mababali, malakas ka, kaya mo sumuntok ng tao. Matigas ang buto. Paano papatigasin? Ito ang maganda, Doc Lisa. Oh. Yan ang magandang buto. Punong-puno, solid. Ito yung labas. Ang loob niya solid. Solid ang laman. Pero, yung mga taong hindi mahilig sa calcium, di ba? Pinakita mo na, Doc Lisa, yung mga calcium-rich foods. Tingnan mo ang buto nila. Yan, no? Yung mga hindi kumakain ng calcium-rich foods. Osteoporotic. Tingnan mo, focus mo, Doc Lisa, sa baba. Ayan, no? Ang nipis. Tingnan mo ang loob nila, ang pau. Walang laman ang buto. Kaya pag sinuntok mo yan, natumba lang konti, balina. Balina. Paano? Walang laman ng buto. Examine natin kung ano ang nasa gitna. Ito parang bone marrow yan eh. Sa may gitna yan eh. Near the bone marrow. Sa buto natin po, may dalawang klaseng bone. May dalawang klaseng bone cells. May osteoblasts. Ito yung osteoblast. Ito maganda siya. At osteoclasts. Ang osteoblast, ito ang mabait na cell natin na gumagawa ng bone. Ha? Siya ang gumagawa ng buto. Yung mga gusto tumangkad, ha? Makinig kayo. Kailangan marami kayong buto. Yan. Osteoid matrix. Ito ginagawa niya. At pag mahilig kayo kumain sa mga calcium-rich foods, tumitigas ang buto. Nakita mo, Doc Lisa, itong blue? Ang ganda ng blue, oh. So, bukod sa ang buto mo meron ng mga line-line na matitigas, meron pa siyang pampatigas, ha? Kahit tulak kayo, tumba kayo, mag-boxing kayo, kakayanin ng buto ninyo. Yan, oh. Yan. So, pag bata pa kayo, gumagawa ng maraming osteoid matrix at calcium minerals para tumigas. Pero meron din tayong tinatawag na osteoclasts. Itong pangalawang bone. Medyo minsan mabait siya, minsan hindi siya mabait eh. Mabait siya kasi ang ginagawa niya, habang inaayos itong structure ng bone mo, ina-adjust niya. Minsan napapasobra kasi yung buto eh. Pag napapasobra yan, nakita mo, binabawasan niya, ina-adjust yan. So, minsan, merong paggawa ng buto, merong pagbabawas din ng buto. Papakita ko sa inyo bakit yung iba gumagawa at babawas. Ito tingnan natin hip bones o humawak kayo sa inyong hips. Napakahalaga ng hips natin. Ito nakadikit sa hips dito hawak sa balakang. Ito hita na to, hita. O yan, tigas Mga matatanda, lagi pag nahulog sa CR, bali. Ito, bali. Ang dami na babalian. Papakita natin kung paano mangyayari kung mahina ang iyong mga buto. Okay, pakita natin ito yung sample. Ito sa mga kababaihan, yan. Ito, pakita na natin, Doc Lisa. Yan. Ito, may nagtanong kanina, Doc Lisa, pwede pa daw ba siya tumangkad? 30 years old na siya. Kadalasan kasi talaga yung buto nagfo-form at tumatangkad tayo hanggang mga 21 years old. 21 years old mo. Hanggang 25 pa konti-konti. Pero pagdating ng 30, yung tangkad, medyo mahihirapan na tayo. Pero, yan ang peak bone mass. Tingnan mo, Doc Lisa, 30 years old. Diyan ang pinakamatigas ang buto. Yan, normal bone formation. Katulad sinabi ko, gawa siya ng gawa ng bone. Patigas ka ng patigas. 30, 40. Pero pagdating ng 40, 50, kita nyo, bumababa na. Yan na. Pag nag-menopause na po, yan na ang problema. Puro osteoclast na, hindi na gumagawa ng bone, nababawasan na ang buto, bumababa na. At pag umabot edad 60, 70, iba na. Pabawas na ng pabawas ang bone, namumula na, red warning signs na. Kaya ang tip natin, habang bata pa, patigasin nyo na ang buto nyo. Inumin nyo na lahat ng gatas, lahat ng mga binigay ni Doc Lisan tips, panoorin nyo mamaya ha. Share nyo to sa mga ayaw uminom ng gatas or calcium-rich foods. Yan. Kasi aabot tayo sa ganito. At may ibang tao, konting tulak mo lang, nabalian na agad. Kasi puro siya bone resorption. I-explain ko pa paano nangyari. Bata man kayo o may edad, ito yung laging nasisira. Yung mga nakukuba, Kala nyo nakukuba lang siya. Ano ba nangyayari sa kanya? Kaya siya nakukuba, Doc Lisa. Nagkakaroon siya ng mga injuries. May mga fracture na pala to Yan, may mga ito. Tingnan mo to. Ito. Yan. Yung mga nakukuba, nafa-fracture na pala tong spine niya. Nafa-fracture na. Napunit to. Compression fracture, TOC.
Ito yung vertebral body. Ito yung parang goma in between, intervertebral disc. Nafa-fracture, nakukuba. Kaya dahil na-fracture, nakuba. Ayun, nakuba siya. Dahil malambot ang buto. Papakita ko bakit lumalambot ang buto. Yan, na-fracture na yan. Kaya nakukuba. Karamihan, kayo po, nagka-fracture na ba kayo sa kamay? Yan, no? Nakamay, natumba kayo, na-fracture. Mahina ang buto ninyo. Mahina. Ito, nahulog sa banyo, napaupo, na-fracture naman yung hips. Delikado din yan. Ano mangyayari pag na-fracture yung hips? Ito gagawin ng doktor, oh. Kita nyo, galing ng medisina. Lalagyan kayo ng bakal. Mahal po to. Mahal po to. Daang libo to, no? Ang ganda ng bakal. Pero pag nalagyan kayo ng bakal, baka mahuli kayo sa airplane. Tanggal naman lahat ng kirot. Ang At makakalakad na kayo ulit. Maganda to. Walang Yes, maganda to. Kung may pera, syempre kailangan lagyan ng hip replacement, prosthesis, kahit mahal. Kasi nga, hindi uminom ng calcium nung bata, hindi nag-ingat, natumba, marupok yung loob ng buto, at dahil dyan, nabalian. Mabilis mabalian. So, ipapakita ko sa inyo, mamaya, mga risk factors, paano hindi mababalian. Yan ang mga iingatan natin. Ito ating napakagandang bone. I'm sure, wow, para siyang bulalo. Bone, ang ganda, Doc Lisa. This is sa kaliwa ang normal bone. Lahat ng nakikinig, ipagdasal nyo, magtrabaho tayo, gawin nyong matigas ang buto. Hindi porke kamukha mo yung mag-classmate kayo, yung mukhang pareho naman tangkad nyo, hindi kayo pareho. Kasi may taong matigas ang buto, very healthy. Ikaw, kala mo lang malakas ka, pero ang buto mo pala angpaw. Walang laman ang loob. Hangin lang. Hangin. Kaya konting suntok lang to sa braso, bali na. Mababalian kayo agad pag ganito. So, paano natin makukuha itong matigas na buto? Yan, i-explain ko sa inyo. Ang secret ay sa pagkain ng calcium foods. Ito, yan. Ito ang ating tiyan. Okay? Yan ang stomach. Ano nga, Doc Lisa, ulit yung mga pagkain para ma-remind lang sila? Green leafy vegetables. Sige, ano pa? Cheese, milk, yogurt, At ice cream, pizza cheese. pizza cheese, tsaka green leafy, marami din. Yes, lahat ng berdeng dahon ng gulay. Okay, kaya sa mga may edad, kailangan din ng supplement ng calcium. So, ito mangyayari, papakita natin. Pag kumain kayo ng calcium-rich foods, ano sikreto? Kailangan teenager pa lang, kumain na kayo ng calcium-rich foods. Kasi kung matanda na, 40, 50 na, doon tayo hahabol, hindi na ma-absorb gaano ng ating tiyan. Yan ang ating tiyan. Ang ganda ng tiyan natin, no? Parang alien siya. Ito yung mga nag-absorb. Kita mo, Gina? Ang daming mga ito, bituka natin yan. Bituka. Intestines. Ito ang mga calcium. Itong blue. Blue is the calcium. Ayan, no? Bumababa yung mga calcium. Kaya nagkaka-osteoporosis, mababa ang calcium level. Dahil kulang sa calcium kinakain, at minsan may sira din yung tiyan, hindi ma-absorb yung calcium. Isa pang cause, menopause. Pag nag-menopause na, kulang na sa estrogen. Pag kulang na sa estrogen, hindi rin gaano ma-absorb. Tingnan mo ito, Okay. Ito sa kaliwa, ang normal calcium. Ang daming calcium na absorb, Very happy ang katawan, Mga bata before 30 years old, yung mga nakikinig sa atin, doon kayo kakain ng maraming gatas, yogurt, cheese, calcium-rich food, pati dilis, kainin nyo yung buto, okay yun. Yan ang para marami kayong ma-absorb na calcium. Yan tingnan mo. Pag marami na-absorb, tingnan mo to, sa dugo tayo. Yan ang blood vessel nyo. Ang ganda, Doc Lisa. Ang daming calcium. Blue, di ba? Dahil ang daming calcium, papasok lahat ng calcium sa buto. Ang mangyayari, ang tigas ng buto mo. Ayan, matigas ang buto. Kahit makipagsuntukan ka, walang problema yan. Mag-boxing ka, kaya mo. Diba? Pero, ito naman, ang pangalawang mangyayari, mahina sa calcium foods. Ito, Doc Lisa, ang hina. Ang konti lang kumain ng calcium. Ang konti lang pumapasok sa intestine. Okay? Ang konti rin pumapasok sa dugo. Ayan, ang konti pumapasok sa dugo. Ano mangyayari? Ayaw kayo uminom ng gatas. Ano mangyayari? Ang mangyayari, magre-reklamo yung katawan. Bakit ang baba ng calcium sa dugo?
tatawagin niya ang parathyroid hormone. Parathyroid gland pala. Sasabihin niya nasa likod ng thyroid gland. Sasabihin niya, uy, ang baba ng calcium, kailangan gumawa tayo ng paraan, baka manghina. Kukuha tayo ng calcium. Saan kukuha ng calcium ang katawan? Tutunawin niya ang sariling buto. Yan ang problema. Yung calcium mo na nakatago mo sa buto, dahil hindi ka kumakain ng calcium, kukunin niya. Pagkuha siya ng calcium, parupok ng parupok ang iyong buto. Palambot ng palambot ang iyong buto. At pag natulak ka, natumba ka, balik. Okay? Walang samaan ng loob. Sinabi ko na sa inyong katotohanan. Kaya hindi pwede yung sasabihin, ayoko kumain ng healthy foods, mahal lang yan. Mas mahal maoperahan dahil nabalian kayo. 'Di ba? Katulad yan, osteoporotic, walang laman. Parang stick lang yan, isang bali mo lang konti, mababali na itong stick. Paano walang laman, Gusto mo matigas ka. Okay? Explain ko ngayon, Doc Lisa, ito na yung best tips, anong mga risk factors at anong gagawin nyo para tumigas. Ito mga risk factors, kahit pakita mo na lang yung bone, Doc Lisa, okay lang. Yan. Risk factors nitong malambot na bone, babae, postmenopause, mahina, maliit ang buto. May taong maliit ang buto din Mababa sa calcium intake, yung tinuro ng Doc Lisa. Smokers, mga naninigarilyo, humihina din daw yung buto. Alcoholic din daw, humihina din ang buto. Okay? At isa pang magandang pampalakas ng buto, alam mo ano, Doc Lisa? Exercise. Exercise, makakatigas ng buto. Alam niyo pa paano makakatigas ng exercise? Kaya type na, Doc Lisa. Ang nangyayari kasi po, pag nag-exercise kayo, kahit 2 shot kami nito, nag-exercise kasi, let's say, nag-exercise kayo, lakad-lakad, natatagtag yung mga buto Natatagtag siya, lagi mo ginagamit. Pag natatagtag siya, mas tumitigas siya. Natatagtag siya, gumagana yung blood flow, gaganda yung daloy ng dugo, ma-activate itong mga cells sa bone, mas natatagtag siya, mas tumitigas ang buto. Yan ang purpose ng exercise. Mas nag-exercise, yung tama-tama lang, mas natatagtag, mas tumitigas ang buto. Kita nyo yung mga astronaut na pupunta sa space, walang walang gravity. Dahil walang gravity, pag uwi nila dito sa mundo, ang hina ng mga buto nila lumiliit. Kahit yung bones nila. Paano walang weight Kailangan mo resistance Kailangan may resistance para lumakas yung muscle, lumakas yung buto. Okay? So, ang ganda ba ng ating osteoporosis? Tandaan nyo na, calcium-rich foods, tapos, baka kailangan ng calcium supplements, mag-exercise palagi, lalo na yung mga kababaihan, ingat sa fracture, tsaka itong mga pagkain. Pinakita mo, Doc Lisa, pakita natin itong mga calcium-rich foods. Pakibanggit nga itong mga kakainin nila. Green leafy vegetables, yogurt, milk, cheese. Yan po, ang source ng ating calcium. Okay. Sige, babasahin natin. Ang ganda ba ng topic natin? Is that good? Ngayon, ang next topic, happy si Gina. Halika nga, Gina. May tanong ka ba? Halika, may tanong ko sa buto. Ikaw, mukhang malakas ang buto nito ni Gina Mas okay din mga big bone. Itong next topic, mas gusto nyo. Carpal tunnel syndrome. Lahat tayo may carpal tunnel. Diba? Pagising ko, manhid. Lahat kayo, taas ng kamay. Gising, manhid, diba? Sana manhid dito, manhid Bakit manhid? Carpal tunnel. Bakit manhid? Kaka-type sa Facebook. Kakabigay ng tips sa inyo. Kakasulat ng article. Sulat ng sulat. Naninigas. Naninigas. Naiipit ang nerve. Pag naipit ang nerve, namamanhid. Pag hindi ginamot, opera. Ayaw ko magpa-opera. Ayaw niya magpa-opera. Para hindi mapa-operahan sa pamamanhid, makinig sa ating tips. Okay? Pakita natin lang, Lisa. Puna tayo. Okay lang. Yan. Ito naman. Fukad ako, Lisa. Carpal tunnel. Yes. Carpal tunnel syndrome. Ganda itong mga video natin. At ating mga pictures. Yes, Doc Lisa? Say something. Yan. Tanggalin mo na. Ganda ba ng mga model natin? Okay, pakita ko lang Ito po ang carpal tunnel syndrome. Okay. Sa carpal tunnel syndrome, makikita nyo, pakita natin Okay, ito yung kamay ng
pasyente. At ito dahil sa sobrang computer. Kita ka na, hindi Doc Lisa? Kaya ko na. Pwede ka mag-prepare ng next mo, Doc Lisa, or sabihin mo konti. Ito po, carpal tunnel, So, nakita nyo, yan ang maling paraan ng pagtatype. Mali. Nakatabingi kasi itong kamay niya Ito, nakatabingi. This is the wrong way. Ganyan ba kayo mag-type ng computer? Dahil nakatabingi, naipit ang median nerve. Ito, median nerve. Ipit siya. At dahil naipit siya, mamamanhid yan. Mamamaga ito. Ngayon, ito ang cross-section. Pag kina-cross-section natin to, tingnan natin yung loob. Ayan yung loob, naipit yung nerve. Pag naipit ang nerve, manhid. Pag lumala, Doc Lisa, manghihina ang kamay. Pag nanghina ang kamay, mahuhulog na yung baso. Hindi na kayo makakahawak ng baso. Tapos magpapa-opera na tayo. Okay lang naman magpa-opera, pero wag, nasira yung nerve. Ang ganda ng nerve. Yan ang nerve. Papakita natin yung correct and incorrect way. Yan, Doc Lisa, pakita ko Ito ang maling paraan ng paggamit ng kamay. Sino ang ganito? Mahilig mag-flex. Ito, lagi naka-flex. Yan, malito, Pag natutulog kayo nakaganito, nako, naipit na siya. Na-flex na siya. Bawal po to. Flexion, nerve is compressed. Tagalan nyo to, masisira. Ito, mas bawal pa to. Extension, laging nakaganyan ng kamay. Nasobrahan. Naiipit din yung nerve. Ang correct posture para sa ating lahat ay derecho. Yan. Kita nyo, ang ganda, Doc Lisa. Tuloy-tuloy ang nerve. Okay? So, I'm sure nahuhulaan nyo na kung anong tips ko para sa carpal tunnel syndrome. Alam nyo na anong gagawin sa kamay nyo, Pag natulog kayo, sige nga, natulog kayo, higaan nyo to. Subukan nyo higaan tong kamay nyo. Pag hinigaan nyo ang kamay nyo, pag gising nyo, ipit na ang nerve, higaan nyo pa araw-araw, tuloy na tayo sa operating room, handa na tayo ng pera, o operahan na natin ang ating inyong kamay kasi lagi mo hinihiga ng kamay mo Inipit ng ulo ang iyong nerve. Ba't mo naman iipitin ng nerve mo? Ba, Doc Lisa? Ba't mo iipitin ang nerve mo? Kaya dapat yan ang diretso. Okay? Carpal tunnel syndrome. Ayan kita mo to. Ang treatment natin, lalagyan ng splint. Ito, maligi naman. Hinigaan. Pero ito, nagsisisi na siya na hinigaan yan. Nagkaroon na tayo ng splint. Yan ang secret natin. Ano ang sintomas ng carpal tunnel syndrome? Okay? Ang symptoms, number 1 ay... Ako ba? Ako naman, Doc Lisa? Ang symptoms, number 1, pamamanhid. Manhid. Nasaan ang median nerve? Dito. Median. Okay? Pag namanhid siya, ito, ako medyo... Kadalasan pagising sa umaga, di ba? Manhid So ito, may daanan kasi yan Tapos dito parang may plastic na nakabalot So pag masikip, dyan sumasakit. Ito mga tips na sa carpal tunnel. Nakita nyo na yung mga picture. Papakita ko na yung tips. Number 1, anong cause nito? Laba. Type. Yung twisting. Hindi maganda ang twisting. Nang lalaba. Ayaw ng kamay natin ng ganito. Piga. Ng damit. Diba? Sarap magpiga. Ang sarap magpiga. Ipit. Dahil kakapiga. Paano naman kababayan natin? Yun ang trabaho. Number 1 tip, rest your hands. Pahinga. Bawas sa text. Text. Bawas sa type. Pananahi. Lalo pag lalaba. Mag-ano na lang, Doc Lisa, washing machine. Diba? Number 2, pahinga. Papahinga mo naman yung kamay. Huwag naman yung buong araw nakalaba. Sinabi ko sa inyo, dapat diretso lang. Bawal ganyan. Ako, naipit ang median nerve ko. Bawal ang ganyan. Tapos, huwag din masyadong malakas mag-grip. Diba? Huwag yung talagang grip ng grip. Mga drivers, diba? Yung nagja-jack. Yung mga nagmomotor. Diba, Doc Lisa? Yung nagmomotor. Lagi nanginginig yung kamay. Kawawa yung nerve, Kawawa ito. Kita mo. Huwag natin kawawain. Yan ang message ko ngayon. Huwag kawawain si median nerve. Kailangan natin yung median nerve. Kasi ang median nerve ang nagpapagalaw ng kamay. Ang nagpapabigay ng pakiramdam sa kamay.
Kaya pag nasira si median nerve, manhid, masakit, at kung malala, walang lakas. Walang lakas. Kawawa naman. Number 4, paggagamit ng ballpen, mga bata. Mas maganda itong mga malalaki daw, Doc Lisa, ha? Big. Maliit to eh. Walang ganito kalaki ang ballpen mo, kunwari. Pag maliit kasi, nahirapan yung bata. Nahirapan. Back is straight. Kailangan maganda yung likod. Kasi nerve nito tuloy-tuloy dito, ha? Back straight. Ingatan natin. Pag natutulog, ha? Bawal na bawal iunan, ha? Pag meron nakita niyo si tatay unan, hilahin yung kamay. Hayaan mo mauntog. Sige, hilahin mo siya. Hilahin. Bawal. At mas maganda, medyo nakataas. Medyo nakataas. Meron akong hand exercise sa inyo. Hand exercise. Ayan. Ayan. Dandahan, Doc Lisa. Ayan, nakataas. Papakita ko yung mga hand exercise. Actually, nandito yung hand exercise ko eh. Halika, pakita ko sa'yo. Dito, kita mo, oh, dahil meron akong carpal tunnel, ready ako sa hand exercise. Oh, see? Tips pa ako dito. Ayan, oh. Oh, hand exercise, ha? Sarado, kamay. First step, itaas. Parang appear. Konting taas ng kamay. Next step. Konting paakyat natin, pampaluwag ng nerve. Tapos yung thumb, hinihila para lumuwag siya. Mga a few seconds lang. 5 seconds, 10 seconds. Yan ang tips natin. Okay? Ito naman ang second part. Papakita ko, ha? Ito. Diretso ang kamay. Konting bend. Alam niyo anong purpose nito? Ini-slide niya yung median nerve, eh. Pinapa-slide. Kasi sumikip, eh. Sarado ang kamay. Hindi to karate, ganyan. Nakaturo at tinataas. Ang purpose nitong exercise, pwede nyo kunan ng picture, pinapakita ko sa inyo. Ibang klase, turo to ng mga hand doctors natin, Doc Lisa. Yung kaibigan natin, si... Yes. Pag naghahanap po kayo ng orthopedic surgeon. Oo nga. Na talagang ang linya niya po ay puro hand. Si Oo. Dr. Aida Takata, nasa Yes, Dr. Manila Aida. Doctors Hospital at Makati Medical Center. Thank you, Dr. Aida. Si Dr. Aida, 2 beses ako kinast. Yes, si Doc Willie nakast. Bakit? Natumba ako na pag ganun eh. Mahina siguro buto ko. Pag ganun, gumalaw to eh. Gumalaw. Kinast ako ng 8 weeks. Kaya ngayon, binigyan niya ako exercise pampatigas ng kamay. Pampatigas. So, alam niyo na, ang shortcut, taas ang kamay. Kasi alam niyo ano pa po isang cause ng carpal tunnel? Sorry mataba. Overweight. Dahil sa katabaan ninyo, tumaba ang wrist. Nabalot ng taba. Naipit yung nerve. Mahilig sa maalat. Diba? Mahilig sa maalat, nagmanas. Na dumami ang tubig sa katawan, na maga din to. Pwede rin ang cause. Ngayon, ito ang tip sa mga OFW kung talagang manhid. Maganda, Doc Lisa, yung splint. Alam niyo yung splint? Merong splint sa kamay. Pag wala kayong splint, turuan natin sila. Hindi na. Kuha tayo ng karton na matigas. Hindi ganito. Yung karton. Yung karton ng karton. Karton. Yung kahit Kahon. kahon. Pwede rin yan. Ganito kalaki, gawa kayo. Tapos, pag matigas to, hindi katulad nito, dapat nakahawak kayong ganyan sa gabi. Tapos, kukuha kayo ng tape, micropore. Gina, pahiram naman yung micropore ko. Yan, emergency. So, parang itong ginawa nitong Lola. Ito si Lola gumawa ng micropore. Pakita ko itong micropore. Okay, lagi tayong handa. Laging handa. First aid kit, Kamusta sa aking kaibigan, Congressman Sol Aragones? Kinuha ko ni Congressman Sol as consultant. Meron kaming ginagawang bill ng first aid kit para sa mga sasakyan. Sa aksidente sa kalye. Oo, maganda. Kaya tayo magtuturo. Thank you, Congressman Sol. Anong place nga siya? Laguna? San Pablo, Laguna. Yes. So, bibili kayo ng micropore. Pwede rin masking tape kung wala kayong pera. Pero mas maganda to pang skin Pang skin to, micropore. So, ganito, Lagyan ng ganyan. Lalagyan ng tape. Lalagyan ng tape dito. 3, isang tape dito. Isang tape dito. Isang tape dito. Pero, para hindi dumikit sa balat, baka mamula balat nyo, lalagyan nyo ng tissue.
Kuha kayo ng tissue. Kunyaring ganito. Palagyan natin tissue to. Oh. Maglagay kayo ng konting tissue. Tapos bago nyo i-tape. Para yung balat nyo hindi hindi nakadikit yung tape sa balat. At buong gabi nakasuot. Buong gabi nakasuot. Kung ito manhid ganyan, buong gabi. Tape 1, tape 2, tape 3, nakaganyan. Pagising sa umaga, better. Alam nyo bakit? Kasi natutulog kayo eh. Baka na ganyan yung kamay. Di ba? Baka ganyan yung kamay. I-post nyo kung na-feel nyo minsan nawala. Parang namatay ang kamay. Di ba? Nakakatakot yan. Minsan, pagising ko sa umaga, ay Lisa, nawala na yung kamay ko. Naputol na. Wala nang pakiramdam. Naipit yung nerve eh. Naipit yung nerve eh. Delikado. So, pag may splint kayo, hindi nyo mababaluktot siya. Kahit gusto mong baluktutin, ayaw. Yan yung secret sa carpal tunnel. At, uminom ng vitamin B complex. Ha? Lahat ng mga OFW, home remedy lang to, ha? Hindi nyo kailangan magpaano. At check yung blood sugar, baka may diabetes kayo. Ngayon, kailan tayo magpapa-opera? Okay, magpapa-opera. Mama ko, kailangan magpa-opera. Carpal tunnel, may edad na. Magpapa-opera kung wala ng lakas. Kasi kumuha ka ng baso, ayaw na eh. Hindi na makakuha ng baso. Ibig sabihin, hirap na yung ugat, baka mamatay yung median nerve. Kaysa mamatay yung median nerve, operahan na. Mabilis na yung operation. Doc Lisa, sabi ni Dr. Aida, mga 30 minutes to 1 hour lang. Outpatient. Outpatient lang at mahal. Siguro hindi ganun kamahal, outpatient lang eh. Tapos, mga 2 linggo nakakas. Pero isa-isa lang. Kung 2 may carpal, ito muna. Para gumaling muna at yung kabila. Okay, last papakita natin ang carpal tunnel syndrome. Ganda ng mga tips ha. Tuwan-tuwa ang mga followers natin. Taas ng views natin ngayon ha. Almost 5,000. 4.6K. So, ito yan ha. Huwag kawawain si median nerve. Siya nagsusupply ng mga nerve sa buong kamay ha. Okay, bawas sa text, bawas sa ipit, ito ang median nerve, ang ganda niya. Pag nasira ang blood supply niya, masisira ang kamay natin. Pag nasira ang kamay, napakahalaga ng kamay. Okay? Ito ang mga trabaho na madalas nagkakaroon ng carpal tunnel. Carpal tunnel. Yung type sa computer. Basahin na lang natin, Doc Lisa. Ayan. Yung mga cook, yung lagi naghihiwa ng mga karne, nagigitara, yung nagtatahi. Yan. Yan. Picture na lang. Talkies na lang ito iba. Tapos, ang last na lang, napakaganda, nakalimutan ko sabihin, kompleto tips natin. So, pakishare tong video, makatulong sa buong mundo. Ganito taas ang kamay, bumababa yung dugo eh. Plus, ikot-ikutin. Sarap, diba? Kayong lahat. Alam mo na purpose nito? Pinagtatawanan ako ni Gina. Kasi, niluluwag mo siya. Naipit siya eh. Yung nerve eh. Kaya manhid eh. Pag niluluwag-luwag mo siya, magi-slide siya ulit, gagalaw-galaw siya. Pag gumalaw siya konti, safe ka na. Mawawala yung manhid. Ako may manhid ako konti ngayon. Marami dito sa atin na mamanhid daw ang kanilang kamay. Yes. Ilang taon na. Congrats. Appear tayo. Carpal tunnel. Carpal tunnel club. Pag carpal tunnel, million tayo niyan. Ha? Million. So, yung iba pa, paano naman yung mga worker, di ba? So, i-rest nyo. Ngayon, kung ang kanan mo ang may carpal, mas gamitin yung kaliwa. Pero, wag din abusuhin yung kaliwa. Kasi pag inabuso mo, 2 ng carpal, wala nang kamay. Paano lang gagamitin natin? Okay? May question kayo sa carpal tunnel? Is that good? At ang next tip natin, Doc Lisa, I think gusto naman nila tuhod. Mas mahirap pa ang tuhod kaysa sa dito muna tayo. Sige, yan. Bati muna tayo. Tingnan natin mga question nila. At yung next topic, mas gusto nila, tuhod. Yan. Okay, Doc Lisa, ikaw muna. Tungkol sa tuhod. Yes. Nahanda ko lang para sa tuhod, So, iaano ni Doc, pangangalaga sa ating tuhod. So, yung tuhod natin, isa yan sa palaging sumasakit. Marami po talaga nagrereklamo sa kanilang tuhod. So, kung paano pangangalagaan ng ating tuhod, i-discuss po ni Doc Willie. Yes. Baka pala mo tulungan, Doc Lisa. Medyo hingal na sa tuhod. Ito na lang yan. Arthritis board sa tuhod. Knees.
Oo, isa po sa talagang palagi ang ginagamit natin. Kasi lagi nakatayo, naglalakad, tumatalon, lalo na kapag mabigat tayo, 'di ba? Parang pag mabigat tayo, parang laging may extra 50 kilos tayong karga-karga eh. Ito ang knee ha, yan ang knee. Yan. Pwede tayo dun, Lisa, para makita nila to. Ma-focus yung Oo, work. kaya Yan. Focus natin, makita nyo yung tuhod ha. Oh, lahat na may masakit sa tuhod. I think buong Philippines na naman to, may masakit sa tuhod. Reverse. Yan ang masakit sa tuhod. Yan, knee. Ang ganda ng tuhod natin. Ito ang isa pinaka-complex organ, Doc Lisa. Ayan, tuhod. Ito yung harapan, patela. Yan, hawakan mo, Gina. Tapos ito yung dugtungan ng ating tuhod. Sa gilid po niyan ay merong mga litid na ito po ay pag napunit, kailangan paminsan ng operasyon. Yan, pakita natin tuhod. Papakita ko yung mga punit, mamaya. Dito muna tayo. Ano, magandang tuhod at arthritis. Ito ang normal na tuhod. Ito po yung patela, yung nakakapanin nyo na parang flat dyan sa harapan. Ito po nakakabit sa taas ng ating binti o femur natin. At ito naman po ay yung ibabang bahagi ng binti, yung tibia, fibula. So, dalawang buto yan. At makikita nyo, maraming cartilage. So, ito po ay para hindi magkiskisan at magdikit at hindi sumakit ang dalawang buto. So, kailangan po laging makapal ang ating cartilage. Ito po ang mga tips para mapangalagaan natin ang ating tuhod. Bago po tayo mag-exercise, kailangan mag-stretching muna. Huwag sasabak agad sa pag-exercise. Maganda sana, mga 7 times every 15 seconds, palit-palit. So, kailangan po nating mag-stretching dun sa ating dalawang tuhod. Tapos, kung pwede po yung mga exercise natin, yung mga tinatawag na low-impact exercises, yung hindi mas tatagtag maigi yung ating tuhod. Ang mga high-impact, yung nagkakaroon ng talagang pagtalon, pagtakbo ng mabilis gaya ng mga basketball, badminton, soccer, high-impact po yan. So, gusto natin yung mga brisk walking lang. Yan ang mga low-impact exercises. Swimming, kasama po dyan, tai chi, kaya maganda yung mga ganong exercise. Swimming, tai chi, brisk walking. Tapos, kung pwede, kung tatakbo kayo or magja-jogging kayo, sana yung malalambot, yung mga sand. Kasi pag simento, sobrang tigas po yan, matatagtag at mapupudpud ang ating tuhod. Kaya nga pag nagte-tennis, mas maganda yung shell court ang gagamitin. Pag magra-run kayo, kung pwede, doon kayo sa grass. Yan, o kaya doon sa buhangin, At iwasan pong matwist yung ginanon nyo yung tuhod ninyo. Kasi po, ang sudden twist o sudden na pag-ikot, gaya po kung kayo ay nagsasayaw, baka po mapunit ang inyong ACL o anterior cruciate ligament. So, ingatan po natin yan. Operasyon yon. Lalo na rin kung yung mga maling biglang tayo o kaya nahulog kayo, napatid kayo lalo, dyan po napupunit ang anterior cruciate ligament. Tapos nga po, isa din sa very important paggamit ng rubber shoes. Yes, tuturo natin mamaya paggamit ng rubber shoes. Ito ay maganda para sa ating talampakan, maganda sa ating knees. Ang paggamit ng rubber shoes, lalo na sa mahabang lakad o pagtakbo. Dito tayo. Meron din mga knee guards na nabibili sa ating mga Mercury drugstore o doon sa favorite nating drugstore at sports na mga tindahan. Ito po ang example ng rubber shoes. Explain natin lahat yan, mamaya. Oo, na pwede natin gamitin. Tapos po yung knee guard sa mga sports house, marami po yan. Sa kababaihan, alam ko, maganda tignan, naka-high heels. Pero pagdating ng ilang taon, mabilis pong sumakit ang ating tuhod. Kung gusto niyo pong high heels, gawin niyo na lang yung clogs
yung medyo mas malaki yung base. Wag po yung mga stiletto. Tapos, syempre, yung pagbubuhat ng kabigat-bigat, masakit yan. Meron akong napakagandang tip sa pagbubuhat, ha? Ikaw, Gina, nagbubuhat. Ang bawal na pagbubuhat, yung nakaganon. Ginagamit ang balakang. Bawal yan, ha? Bawal. Kung meron kayo dalang mabigat, katulad nito, mabigat. Gamitin ang tuhod. Hindi. Yun ang ifo-fold Para nyo. hindi kayo mahirapan, ilapit sa katawan. Karga mo sa tiyan mo. Mas malapit sa katawan mo siya, mas hindi masakit sa likod. Pag malayo sa katawan, di okay. Mas malayo to sa katawan, yung dala mong bag, mas masakit sa likod. Kaya maganda ang backpack eh. Ang backpack maganda. Lapit sa katawan. Tapos, kung ang trabaho nyo po ay cook o taga-hugas ng pinggan, bumili po kayo ng foam, yung medyo ganitong kakapal, balutin nyo, dun ho kayo tumayo. Kasi yung mga maghapong, ganun ang trabaho, maganda po, nakatungtong sila sa isang malambot. Okay. At marami akong mga tips. Yes. Pagluluhod. Opo. Hindi maganda sa yung tuhod. mga nagdadasal dun sa Quiapo, simula po sa pinto hanggang sa harapan, naglalakad paluhod. Nako, pangit po yun sa ating tuhod. Yung lakad paluhod. Okay. Kung luluhod po kayo, kumuha din po tayo ng malambot na luhuran. Tsaka ang number 1 tip para sa tuhod, alam mo, ano po? Magpapayat. Magpapayat. Kasi pag mabigat, talagang tagtag yung tuhod mo. Papakita ko ulit yung tuhod. Talagang matatagtag siya. Pag nagpapayat kayo ng 10 pounds o 20, pag meron kayong overweight kayo, 20 pounds, di ba? Kunwari, para kayong may kargang 20 pounds kahit saan eh. Kaya kawawa yung tuhod, kawawa yung paa. Tapos po yung gustong is-is ng sahig, kumuha din po kayo ng maluluhuran yung malambot. Para kahit tumagal kayo, may suporta doon sa inyong tuhod. Kahit linis kayo ng linis. Okay. Tapos papakita natin, ang isang secret para sa tuhod ay ang paggamit ng malambot na sapatos. Okay? Alam kong ito baka may magalit sa atin Sa mga masakit ang paa, ang tuhod. Tuhod, talampakan. Alam niyo anong may kasalanan? Sasabihin natin na may kasalanan. Ito ang may kasalanan. Mga tsinelas na manipis. Ha? Kung okay naman magtsinelas, mura o nakapaa. Kaya lang, pag lagi kayo nagtsinelas, diyan sasakit ang paa. Diyan sasakit ang tuhod. Bakit? Ang nipis-nipis niya kasi. Dahil manipis siya, lahat ng bigat ng katawan mo nakadiin sa lupa. Kaya parang Sa simento. Sa semento, nakatagtag siya lagi dahil sa tsinelas. Kung masakit ang tuhod, masakit ang paa, baka tsinelas ang may kasalanan, lalo na kung manipis. Ang secret, kailangan, meron namang murang rubber shoes Bibili kayo ng rubber shoes. Hindi naman kailangan Nike. Isukat nyo po na malambot, may kutsyon, may rubber na makapal. Alam nyo bakit maganda ang rubber shoes? Ito ang sikreto. Yung paa kasi natin, hindi naman diretso yung paa natin Ang paa natin may arch Alam niyo yung arch, yung may kurba. May kurba yung arch. Kaya ito may arch. Kita niyo mataas to. So, kailangan may arch support para yung paa nyo medyo nakatabingi konti, nakadiretso siya. May arch support sa loob Piliin nyo yung mataas yung arch support. Pag wala kayong arch support, dyan sasakit ang tuhod ninyo. Yan ang cause. Tsaka dapat malambot siya. Yan, malambot dapat yung rubber shoes. Okay? Ang rubber shoes din, at sapatos, dapat tama yung sukat. Hindi pwede maluwag. Kung sobra luwag, yung paa mo, slide ng slide, ano mangyayari sa daliri ng paa? Gaganin nun. Gaganyan. Yan. Pakita mo, Doc Lisa, yung paa mo ganyan, nakagano. Bakit nakaganon yung paa ng mga bata? Kasi, wrong ang fit ng sapatos. nakakapit yung dulo ng daliri dito sa paa para hindi nga mahulog mahubad yung sapatos. Kasi sobra luwag. Nangyari na gano'n na, nagkakalyo na, nakaganyan na. Kaya yung pong mga nagtitipid, gagawin kasi mas malaki yung sapatos ng bata. Wag po, dapat po, kasukat talaga ng paa. Wag po tayong magtipid, kawawa naman. Papangit ang daliri ng inyong mga anak. Hindi rin maganda sobra sikip. Pag sobra sikip, babaluktot din. Naman po, baluktot din. So, mali po yun. Ill-fitting shoes, maluwag, sobrang luwag, sobrang higpit. Wag pong gagamitin ng sapatos. Nakita niyo yung mga senior citizens natin, laging naka-rubber shoes. Pag rubber shoes kasi, mas stable ka, mas hindi matutumba, good for the feet, good for the knees,
good for osteoporosis, lalo na yung mga hindi kumakain ng calcium-rich foods para hindi mabalian, kapit sa rubber shoes stable. At ang secret sa rubber shoes, alam ko yung rubber shoes nyo, 5 taon na, hindi nyo pa pinapalitan, di ba? Tayo, hihintayin natin mabutas. Basta walang butas ang sapatos, sige pa rin gamit. Hindi na po pwede. Pag sobra na kasi nipis ang rubber shoes, wala na ring silbi. Wala nang support. Wala nang support eh. Kung gusto nyo every year na papalitan. Meron naman medyo murang na rubber shoes. Meron pang tips sa mga paa, Lisa? Yun po. So, pag nag-exercise, ang dami ko pong nakikita nagba-basketball sa kalye, nakachinelas. Nakapaa. Sapatos, rubber shoes po tayo para iwas aksidente, iwas na mapudpod ang yung tuhod at talampakan. Alam ko medyo mahal, pero ito kasi talaga dapat pag-ipunan eh. Kasi pag hindi natin pag-iipunan, masisira ang paa. Kaysa masira paan nyo, kaysa malagyan kayo ng bakal, di ba? Mas mahal pa yung bakal. Doon na lang tayo sa... Yes, final tips. Papakita ko yung mga knee injury. Yes, ang ganda yung mga knee injury. Okay. Ito ang pinakamaganda, knee injuries. Papakita natin. Yan reverse. Nagustuhan nyo ba? Nagustuhan nila ating tips. Ito, mas magugustuhan nyo to. Yung mahilig mag-basketball. Yan. Tingnan mo sa mga knee injuries. Ang ganda na knee injuries, Ito, number 1. Papakita natin. Atas mo. Hindi na, mahirap eh. Mahirapan ka. Yung mga umatras ang tuhod. Yan, atras. Siguro, natuhod ng kapwa basketball player. Di ba? Minsan may ganyan, tinuhod siya. Ba't siya tinuhod? Yan, tinuhod. Natuhod. Ako, natuhod na ako minsan. Delikado po yan. Penetration. Posterior injury, sira ang tuhod. Ang second, ito delikado. Na-twist. Na-twist sa likod. Na-twist siya. Na-twist siya. Delikado rin yan. Okay. Ito po ang kadalasan. Yung mahilig sa mga trampoline, nag-twist din. External rotation, umikot, napunit. Napunit din yung tuhod. Ingat tayo sa paa. Dapat diretso lang. At ito pa, natuhod sa side, natulak sa side, minsan yung mga nagsisipa, natulak dito, nababali din. Ito yung mga injuries na pwede mangyari. Nakikita nyo, pwede mapunit ang ligament. Ligament tear. Yan. Pag napunit yan, ma-ooperahan kayo. Okay, iba't ibang klaseng injuries. Merong avulsion, merong napunit yan. Ito yung naman sa meniscus. Meron parang goma kasi sa gitna. Ayan. Sige, Doc Lisa, baba mo na. Okay lang. Yan, para hindi magalaw. Sige, baba na. Napasok natin, Doc Lisa. Yan, para maganda. Gitna natin, para hindi mahulog. Okay, yan, napakita ko lang. May meniscal tear, meron ba kayong ganitong injury? Yan, iba-ibang sira. At merong sinasabing injury sa ACL, pati sa PCL. Yan ang very common to. Ito very common to. Anterior cruciate ligament. Pag sinabi ACL, na-twist yung paa. Pag PCL, na-twist din. Pag konti lang ang punit, kaya pa ng rehab lang. Physical rehab. Kung matindi ang punit, ooperahan. So, napakahalaga ng tuhod natin. Yan, Huwag natin sisirain yung tuhod. Magpapayat tayo. At laging ingat sa tuhod. Okay? Ganda ba ng mga tips natin, Doc Lisa? Reverse na ko muna. Kasi pag mataba tayo, para tayong may kargang, maraming, parang isang kabang bigas na extra. Lagi may karga sa inyong katawan. Karga mo palagi, mapupudpud po yung ating tuhod sa talampakan. Okay? Tips. Meron tayong save on medical expense. Meron pa mga massage tips Papakita ko sa kanila itong mga massage Massage tips ba tayo o medical expense tips? Second to kasi mahaba itong medical. Doon na sa second. Ako muna. Marami akong mga massage tips. Papakita natin sa kanila. Yes, tuluan. Ako ni Doc Lisa sa ating massage tips. Okay. Kunin mo, Doc Lisa. I-reverse ko. Tulungan mo na lang ako. Massage tips. Ay, nakagutom ang Facebook Live. Nakagutom para sa amin. Ito, Gina, pakidisplay lang muna doon. Yan. Hindi pa rin to. Yan ang gustong-gusto ko. Muscle system. Ang ganda niyan.
I think they will like this. Kunin natin ating pointer. Yan ang muscles natin sa buong katawan. Pakita mo, Doc Lisa. Focus. Yung masakit ang ulo, ha? Sakit ang ulo. Ito, sakit. Muscle yan. Tension, headache. Okay? Minsan, nagtutwitch ang mata, ha? Yung mata niya ba, minsan nagtutwitch. Minsan, yung masakit sa dibdib, kala mo sa puso, hindi naman pala. Muscle lang pala. Yan, oh. Yan ang muscle system natin. Tapos mag-exercise para gumanda ang tiyan. Abs. Diba? Magtuturo tayo ng mga massage tips. Maraming benefits kasi yung massage para sa mga low back pain, diba? Minsan nagkakaroon din tayo ng injury dito sa mga hita. Doc Lisa, baba mo konti. Yan. Ang sa hita, kadalasan injury dito sa may singit. Sa may singit. Yan. So, papalakasin natin yung mga muscles. Nakikita nyo, ang humahawak sa tuhod, kung masakit ang tuhod nyo, ang dami nagko-complain sa akin ay, Doc, sakit ang tuhod ko. Ang tip ko sa kanila, lagi, imamasahe ang hita konti sa ibabaw. Dito ang masahe. Yan. Okay lang yun. Yan. Dito minamassage. Kasi, pag niluwag mo to sa taas, luluwag na rin tong tuhod. At hindi lang dito connected ang tuhod, dito rin connected sa side. Oh. Yan. Minsan, matigas ang muscles mo dito sa tibialis anterior, sa peroneal. At dahil matigas to, sumasakit ang tuhod. Masikip At minsan dito sumisikip. Bakit sumisikip? Kakalakad Kakalakad. So, ang tinuturo ko, i-massage dito, at konting massage din sa tuhod para lumuwag yung tuhod at yung mga tips natin. Ha? Tapos, ito naman, ewan ko kung meron kayong experience dito, yung naiipit sa singit. Ito, Doc Lisa, pakita mo psoas. Ito sa kanan. Psoas. Yan. Ito ang stomach natin to, sa loob to ng tiyan natin. Meron tayong psoas muscles dyan. Psoas yan. Pag tinataas ang paa, yan nagko-contract. Minsan, pag like ako, ito madalas ang problem ko. Pag tinataas yung paa, may mahapdi sa singit. May mahapdi. Parang napupunit. Ibig sabihin, tumitigas tong psoas muscles. So, pupunta kayo sa rehab medicine doctor, yan ang cause. Yan ang cause. Itong mga injury doon sa may psoas muscles. So, ang massage, maraming benefits, di ba? Pwede sa low back pain, pwede sa stress, mas nakakatulog ka pag mamassage. At nagre-reduce din ng tightness, mas maganda. At gumaganda yung circulation. Pwede naman magmamassage lahat. Ingat lang siguro yung mga taong may edad o yung mga may sakit, yung mga may cancer, baka hindi po pwede. Tapos ngayon, Doc Lisa, magbibigay ako ng mga self-massage tips. Sige, pwede ka mo po. Yan. Sige, pwede mo po. Self-massage tips. Pinakita ko sa yung mga muscle, Palagay natin para sa headache. Sino masakit ang ulo? Taas ang kamay. Naku, sakit ang ulo. Para sa sakit ng ulo, meron tayong massage tips. Ang first stage, yan sabayan niyo ako. Ang mamassage, ang temple. Yan. Sabay. Anong parts lahat dito? Doc Lisa, massage mo ako mamaya. Mas masarap kung may magmamassage. Pero kung OFW, sariling gawa na lang. O, Gina, sabay tayo, massage. Okay. Sarap, diba? Sarap Mga 30 seconds. Paikot. Ang headache kadalasan, tumitigas itong mga muscles. Matigas siya. Pag tumigas yung muscles mo, sumasakit yan. Gina, masakit ba ulo mo? Minsan? Yan. Sabayan mo ako. Dito ba? Sabayan mo ako. Kuma sila, kamaya. Come on. Sabayan mo ako. Yan. Second step, dito sa hairline. Kuma sila, pakita. Kumusta tayo? Ito, mabait kong kasambahay, Gina. Kung masakit ang ulo dito, massage. Dito sa side, sabayan mo ako. Yan. Temple, ha? Paikot-ikot dito sa templo. Sarap yan. Pag naluwag mo yan, promise ko sa inyo, tanggal ang sakit ng ulo. Sabihin mo, Doc Willie, thank you very much. Sasarapan na ako na yan. Second, dito sa hairline. Sa linya ng buhok. Yan. Sarap. Andiyan kasi yung mga muscles. Doc Lisa, pakita mo yung mga muscles ng hairline. Dito kasi. Ito mga minamassage ko, hairline, Minamassage ko yung temple. Sumisikip yan.
Bakit masikip? Bakit masikip ang hairline? Gina. Dahil daming problema, walang pera, iniwan ng partner, di ba? Ito second step ha, dito. At pwede mo rin i-massage yung ulo, yung scalp. Anit. Sarap yan. Gawin mo, Gina, sarap yan. Dami mong problema. Ayan, sarap. Try nyo, sabay. Sabay. Ang sarap. Gusto mo matagalan eh. Ang third step, ito ginagawa ni Doc Lisa. Sa gitna ng eyebrow, kilay, pinipress. Sarap yan dito. Press nyo lang, ha? Namumula ng ano ko sa inyo, press. At bukod sa pag-press, pinch. Pag ganun, Gina, pinch. Yan, kurot, sarap. Tanggal ng headache. Kung meron kayong mga pamahid, okay din, di ba, Doc Lisa? Kung meron kayong pamahid, meron kayong mga oil, okay din yan, makakatulong din siya. Yan. 30 seconds to 1 minute. First step dito, ang sarap. Second step dito, tsaka dito. Tapos third step dito. Last step, dito sa leeg. Dito sa leeg. Ang leeg natin, hindi naman po delikado yan. Merong buto dito sa gitna, pero meron siyang, ito papakita natin, Lisa. Ito minamassage ko. Itong part to, yan. Ito sa leeg, sa likodo. Yan, minamassage ko. Ay no, ito. Sarap yan, masahihin yan. Masahihin yan. Yung kamay ko, papakita ko. Lalagay ko kamay ko. Wag yung gitna, ha? Wag yung spine. Hindi ang buto. Ang buto hindi minamasahe. Ang laman ang tumitigas. To. Yan, tsaka to. Tapos ito, ang sarap yung massage nito. Dito sa neck muscles. Pag matigas to, katulad nung nangyari kay President GMA, pag matigas tong muscle, pwede mag-collapse ang spine. Kaya nagkakaroon ng neck pain. Dahil matigas ito eh. Pwede kayo maglagay ng mga hot pack. Oy, Doc Lisa, hot pack, tuturo mo pala. O ka na. Ito ay sa sarap. Sabayan niyo ako ganito, ha? Pinakita ko sa inyo, ha? Tuwan-tuwa sila eh. Tumataas ang views natin. So, ito, ang sarap dito sa likod. May muscle dito. Pinakita ko sa inyo yung muscle. At merong neck massage. Tuturo ko na rin sa inyo. Neck massage. Kanang kamay, para dito. Sarap. Yan, press. Ang sarap. Ang palambot. Kabila, para dito. Nantok na kayo, no? Ay, paki-share, ha? Bago kayo antokin. Salamat sa pag-share ng ating videos. Paano daw yung mga nahuli? Kakagising lang. Walang problema. Pagkatapos natin ma-show tong FB Live, i-click nyo ulit yung video, panoorin nyo na 100 beses. No problema. No problem. That's paulit-ulit naman mapapanood ninyo. Sabi nga na iba, saan mapapanood? Kaya nga libre to sa mga sakit, ang likod ni Doc Willie, kakagawa ng health tips. Kasi 10,000 ang humingi ng question sa akin araw-araw, ganyan karami. Yes, pag hindi nasagot, nagagalit. Yan, ha? So, yan ang mga massage natin. At ang last, na huwag niyong kakalimutan, shoulder shrug. Yan ang pinakamasarap. Shoulder shrug. Sumikip eh. Yan, shoulder shrug. Ang sarap ng massage natin. Para sa lahat ng OFW, huwag malulungkot ngayong holiday season or any season, i-massage ang sarili or magpalitan kayo. Kayong mga kasambahay, di ba? Palitan kayo. Massage mo yung kasambahay, tapos i-massage ka naman niya. Yan. At sa masakit ng kamay, tinuro ko yung carpal tunnel. At meron pang hand massage. Shortcut lang, papakita ko sa inyo. Hand massage ay, konti na lang time ko eh. Pero marami pa kami mga tips yan. Ganito hand massage. Gina, hand massage. Ang sarap niyan. Misa kasi tumitigas yung daliri eh. Iluwag-luwag nyo. Tatagalan nyo, pinapakita ko lang mabilis eh. Ha? Kabilaan. At pag na-massage nyo yung mga daliri using one hand, dito sa palm, sa palad, press. Sarap yan. Masarap pa. Tapos diretso lang kamay. Para lumuwag yung mga litid. Kayong mga nagtatrabaho, kawawa naman. At ang secret, pahinga. Konting open. Okay, tapos pakita natin to. Last, Doc Lisa. Hot and cold.
Pwede mo ba konti, Doc Lisa, yung hot and cold? Kahit mga 2 minutes lang? Yan, ang ganda na ating mga videos. Pinakita ko sa inyo ha, mga headache problem ha, headache. Yan, pinakita ko sa inyo kung ano i-massage sa batok ha. Yan ang mga muscles. Dito may konting muscle pero mainly dito ang masakit. Ang pinapakita ko sa inyo, ito yung masakit na part, leeg. Magpa-massage kayo. Pati sa back ko. Next time, papakita ko itong mga lower back. Ito sa lower back. Ito sa may puwet dito, ha? Sa may puwet, tumitigas din yan. Mga sciatica naman ang problem natin dyan. Yan, ang ganda ng mga muscles ng ating katawan. Okay? Magbibigay lang si Doc Lisa ng tips. Kahit short tips lang, Doc Lisa. Ang dami kasi natin na prepare. Kahit 2 or 3 minutes lang. Hot and cold compress lang. Oo. Ang hot compress, pwede po yung ay, sige. bimpo Sorry. na inilubog natin sa mainit na tubig. Pwede po. Or meron po nabibili sa inyong mga butika. Ito po itong hot water bag. 100 piso lang po ito. Lagyan nyo ng mainit na tubig doon. Isara mabuti para hindi mapaso. Lagyan ng pangbalot. Pwede pong tuwalya o itong parang medyas na to. At ilalagay po dun sa masakit na parte ng katawan. 15 minutes lang po, not more than that, dun sa lugar na masakit. Lalo na sa gabi, bago kayo matulog, habang nanonood ng TV, gawin nyo po yan. Yung mga sumasakit ang balakang, dapa po kayo. Yun po yung use ng ating hot compress dun sa mga arthritis, yung masasakit na kasukasuan. Pwede po natin yang gamitin. Yung mga after 48 hours na po ng inyong mga sprain o yung muscle strain na banat o napunit yung inyong muscle, pwede din po ang hot compress. Medyo masakit na puson, pwede po ang hot compress. Sa hemorrhoids, pwede din po. Yung cold compress naman po, kasi marami nagtatanong kailan pwede gamitin naman yung cold compress o yung bolsa de hielo. Ito po, yung pagbigla kayong na-sprain, yung mga acute o ngayon po nangyari. Kung ngayon po kayo na-sprain, na-strain, cold po muna, first 24 to 48 hours. Doon po nababagay itong mga cold compress. Insect bite, kung nakakagat po kayo ng mga insekto o yung mga makakati, cold po ang nababagay doon. At syempre po, pag merong mga nasugat o bleeding o nabukulan, cold po ang ginagamit. So, yun po yung pagkakaiba ng cold and hot compress. Okay. Yes. So, ngayon, yan yung natapos ang ating first part. Part 1, ha? Part 1 pa lang to. I-split natin, gagawa tayo ng part 2. Yung part 2 natin, around 20. Mas maikli. Mga 25 minutes. Pero sa lahat ng nanonood ngayon, i-stop namin sandali itong first 1 hour and 5 minutes na kasi tayo. Tapos, intayin nyo lang mga 1 to 2 minutes. Lalabas yung part 2 namin at yung part 2 napakaganda. Tutok lang kayo kasi magnesium-rich foods, pampahaba ng buhay. Proven, pampahaba ng buhay. At tipid tips para hindi tayo gumastos sa mga medical na gastusin. In 1 minute, babalik kami sa aming part 2. Okay.